Kumikinang-kumikinang ang ilaw sa operating room 2 saglit bago bumalik sa karaniwang maliwanag na puti. Nakayuko si Dr. Powell sa pasyente, isang lalaking nasa kalagitnaan ng 80s, hindi gumagalaw sa ilalim ng mainit na kumot at anesthesia. Patuloy na tumutunog ang mga monitor, bawat pitik ay paalala na buhay pa si William, isang veterano ng Marine, ama at asawa. Stable pa ang mga vital signs, bulong ni Karen, ang nurse na naka-assign, mababa at malinaw ang boses sa likod ng mask niya. May localized inflammation at sa imaging ng kaliwang hita, may nakita kaming matigas na bagay, di pa malinaw ang istruktura. Tumango si Dr. Powell, medyo nikip ang mga mata habang tinitingnan ang bahagyang namamagang bahagi sa ibabaw ng tuhod. Namumula ang balat, manipis ang pagkakahila. Nakita na niya tong klase ng pamamaga dati. Impeksyon mula sa banyagang bagay, baka piraso ng shrapnel na naiwan pa mula sa digmaan. Nangyayari ito minsan sa mga veterano, nananatiling lihim sa katawan nila kahit na sinusubukan ng kalimutan ng isip nila. Ginupit niya gamit ang bihasang kamay, manipis at malinis na linya. Halos agad, tumulo na ang nana mula sa sugat, maputlang dilaw na may bahagyang pulang kulay. Karen, lumapit siya ng dahan-dahan gamit ang suction. Amoy antiseptic ang kwarto, tapos may halong bagay na mas madilim, mas matagal na. Tapos, tumama ang scalpel sa metal, hindi sa shrapnel, hindi sa tinik. Metal. Nang tumama ang blade niya, huminto siya saglit. Hindi basta-basta ang pagtutol, hindi ito yung kalat-kalat na gilid ng punit na aluminum o bakal. Patag, makinis, at sinadya. Retractor, sabi ni Dr. Powell, nang kalmado ang boses. Iniabot ni Karen. Dahan-dahan niyang hinihiwalay ang mga tissue, at doon niya ito nakita. Isang parihabang naka-embed ng malalim sa ilalim ng mga patong ng kalamnan at panahon, kalawangin at oksidado na. Mga gilid, pero kitang-kita ang hugis, mga 2 pulgada ang haba, manipis. May bahagyang bakas ng mga letra na naka-imprenta sa ibabaw. Something military, something personal. Hindi siya agad nagsalita. Si Karen din, tahimik lang, nagtitigan lang sila. Sa huli, bumulong si Karen, "Dog tag ba yan?" Hindi sumagot si Dr. Powell. Sa halip, kinuha niya ang forceps, dahan-dahang inalis ang metal na piraso. Matigas ang kapit ng tissue, parang ayaw bitawan ang anumang alaala na nakatanim doon. Nang tuluyang matanggal, napabulong siya ng isang mahinang tunog, parang buntong hininga. Pinihit niya ito sa kanyang may guwantes na mga kamay. Mga kupas na letra, mahirap basahin, pero hindi imposible. Thompson, RN. Tumalon ang tibok ng puso niya. Nurse. Tumingin si Dr. Powell sa mukha ni William. Payapa sa ilalim ng sedasyon. Ang mga guhit sa balat ng matanda ay kwento ng mga dekadang pinagdaanan, mga laban na nilabanan, at mga sakit na marahil ay hindi kailanman tuluyang nawala. Tinawag niya itong isang tagihawat lang, isang maliit, walang kwentang bagay. Pero heto ito, isang bagay na nakabaon sa kanyang katawan ng kalahating siglo, tahimik na kumikidlat ng buhay, kasaysayan at kahulugan. Sa labas ng nakaupo si Eleanor Mason sa matigas na plastic na upuan sa waiting area. Magkakahawak ang mga kamay niya sa isang lumang litrato ng kanyang asawa na nakauniporme. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa dobleng pintuan, mga labi niya'y nagwawagayway ng tahimik na dasal. Sa litrato, nakatayo si William sa tabi ng isa pang sundalo, isang batang babae na naka-fatigues, nakayakap sa balikat niya. Sa likod ng litrato, may malabong tinta na nakasulat ang 1968. Sa loob naman, hawak ni Dr. Powell ang tag sa ilalim ng ilaw sa kisame. Bahagyang kumikislap ito sa ilalim ng fluorescent light na parang... Sa wakas ay nakalaya na matapos ang mahabang nakakapanghiningang tulog. At sa sandaling iyon, naintindihan niya na hindi ito ordinaryong impeksyon. Ito ay isang lihim. Ang post-op room ay may banayad na ilaw at tahimik na mga makina. Nakahiga si William,
nang bahagyang nakataas ang katawan, ang kanyang paghinga ay pantay sa ilalim ng oxygen kanula. Mga braso sa gilid, isang kamay ay bahagyang kumikilos sa mga tupi ng kumot. Nakatayo si Dr. Powell sa tabi ng bintana, nakatitig sa dog tag na nakasil pa rin sa biohazard tray. Nalinis na ito, na-disinfect, at maingat na inilagay sa ibabaw ng sterile gauze. Mas malinaw na ang mga letra. Ngayon, kahit na medyo napalambot na ng panahon ang mga gilid nito, Thompson, RN. Walang ranggo, walang blood type, pangalan lang, nurse lang. Ramdam niya ang bigat nito nang higit sa inaasahan. Nakakita na siya ng iba't ibang kakaibang medikal na kaso, mga karayom na naiwan sa tissue, mga bala mula sa mga nakalimutang barilan, pero hindi pa ganito. Hindi pa siya nakakakita ng piraso ng ibang tao na nakabaon sa pasyente ng 50 taon. Hindi pa niya narinig ang kwento na may pangalang nakaukit sa bakal. Bumuka ang pinto sa likod niya. Doktor, malambing pero may halong kaba ang boses ni Eleanor. Pumasok siya. Pumasok siya sa kwarto nang maingat ang mga hakbang, unang tumingin kay William bago lumipat kay Dr. Powell. Nakaraos siya? Tanong niya. Oo, sagot nito habang dahan-dahang tumatango. Maayos ang operasyon, naagapan ang impeksyon. Stable siya, nagpapahinga lang. Huminga siya ng maluwag, ramdam ang pag-alis ng tensyon sa katawan. Lumapit siya sa tabi ng asawa at umupo, hinaplos ang kamay nito parang pinapaalala sa sarili na totoo siya. Napansin niya ang tray. Pinanood niya ito ng matagal. Ano yan? Tanong niya, itinuturo. Na hindi hinawakan. Nag-atubili si Dr. Powell. Yun yung tinanggal namin sa hita niya. Nagkunot ang noo niya. Hindi yan pira-piraso ng bala. Hindi, sabi niya. Hindi sa karaniwang kahulugan. Lumapit siya sa tabi niya at dahan-dahang itinulak ang tray papunta sa kanya. Yumuko siya para tingnan. Nang makita niya ang pangalan, napakunot siya ng hininga. Hindi malakas, pero malalim, parang may biglang pumutok na alaala sa dibdib. Inabot ni Eleanor sa kanyang bag gamit ang nanginginig na mga kamay at kinuha ang parehong bagay. Larawan na hawak niya kanina. Pinatong niya ito sa mesa. Ang batang babae sa tabi ni William, yung may maikling madilim na buhok, maliwanag ng ngiti at naka-roll up ang sleeves ng fatigues, ay nakatayo ng proud na nakaakay ang braso kay William. Siya to, bulong ni Eleanor. Emily Thompson. Tumingin si Dr. Powell mula sa dog tag papunta sa larawan. Sino siya? Napilas ang boses ni Eleanor. Isang nurse, isang medic. Iniligtas siya noong panahon ng Vietnam, noong 1968. Hindi madalas pag-usapan ni William yon, ang sabi lang niya, hindi siya nakaligtas. May isang sumabog. Bumalik siya na pilay at may katahimikan na hindi kailanman gumaling. Kumikislap ang mga mata niya, pero walang luha na pumapatak. Dinala niya ito? Tanong niya halos sa sarili lang. Sa loob niya, tumango si Dr. Powell. Naka-embed ito ng malalim, parang ginawa ng katawan niya na nakapalibot dito. Ang tissue, ang peklat, parang nakabalot sa tag na parang bahagi ng katawan niya. Matagal na hindi nagsalita si Eleanor. Tiningnan niya si William, natutulog, pero nakakunot ang noo na parang may mabigat siyang dinadala kahit nagpapahinga. 57 taon, sabi niya, at hindi niya sinabi kahit kanino. Pinag-aralan ni Dr. Powell. Ang mukha ng matandang babae, ang kalmado, ang pagkabigla, ang pagkaunawa. Hindi siya galit. Hindi rin siya nagulat, tahimik lang siyang nasasaktan sa paraang tanging mga dekada ng pagsasama ang makakaintindi. Bumababa ang boses niya. Gusto kong i-run ang pangalan, Emily Thompson. Tingnan natin kung may makikita pa tayo. Para siguro sa medical records o kaya sa military ID. Tumango si Eleanor, tapos inabot niya at bahagyang hinipo ang dog tag sa likod ng malinaw na plastic. Nanginig ang mga daliri niya. Sa tingin mo, alam niya? Tanong niya. Na siya, pinanatili niya ba ito na nasa kanya pa rin? Hindi agad sumagot si Dr. Powell. Sa tingin ko, may mga pangakong nananatili sa atin
ng mas matagal kaysa inaasahan natin, sabi niya. Kahit na nakabaon na ng malalim, tuloy pa rin ang tuloy-tuloy na beep ng mga makina. Sa labas ng bintana ng ospital, nagsimulang magbago ang langit ng maagang taglagas. Unti-unting naghalo ang kulay kahel at lila sa ibabaw ng mga puno sa Michigan. Tahimik na umalis si Dr. Powell sa kwarto. Nanatili si Eleanor na nakaupo, hawak pa rin ang kamay ni William sa isang kamay at ang gilid ng larawan sa kabila. Tumingin siya sa mukha ng batang nurse, kasama ng asawa niya sa serbisyo, ang multo niya siguro, o baka higit pa, at bumulong, hindi para sa sarili niya, kundi para sa babae sa litrato. Salamat sa pagbalik niya sa bahay. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng taon na to, siya rin ay nakabalik na. Tumayo si William Mason kasama ang anak, tulad ng dati, hindi dahil kailangan niya. Sa edad na 25, matagal na siyang malaya mula sa araw-araw na gawain. Walang opisina, walang anak na ihahatid, walang uniforme na kailangang plantsahin. Pero ang katawan niya na hinubog ng disiplina ng militar ay sumusunod pa rin. Ang di nakikitang huni ng bukang liwayway, umupo siya sa gilid ng kama ng matagal, nakapadyak ang mga paa niya sa kahoy na sahig, naramdaman ang pag-uga ng tuhod, ang pamilyar na higpit sa kaliwang hita. Ginaspang niya ito na parang wala lang, tapos hinawakan ang mga tsinelas. Ang sakit ay malabnaw, hindi matalim tulad dati. Pumipintig ito dahil sa katandaan, hindi dahil sa matinding kirot. Tahimik ang bahay. Tulog pa si Eleanor, ang hininga niya ay pantay. Bahagyang nakabuka ang mga labi habang nananaginip. Ang kanyang pilak na buhok ay dahan-dahang kumakalat sa unan. Pinanonood siya ni William ng sandali, gaya ng palagi niyang ginagawa bago tumayo at tahimik na naglakad sa pasilyo. Amoy pa rin ng decaf at kanela mula kagabi ang kusina. Gusto niya yon, pamilyar at totoo. Nagpakulo pa rin siya ng bagong kape, kalahating lakas lang, sapat lang para initin ang mga kamay, tapos lumabas siya dala ang tasa sa preskong hangin ng umaga. Parang lumang kaibigan ang bumati sa kanya sa hardin. Hindi naman ito kalakihan, konting taniman ng kamatis at sitaw, hanay ng mga sunflower na parang antok na sundalo at isang sulok ng ligaw na mint na palaging nakakawala. Lampas pa sa mga hangganang ibinigay niya. Malambot, mayabong at sumusunod ang lupa dito tuwing tagsibol, pero matigas ang ulo tuwing taglagas. Yumuko siya para tingnan ang bezel, medyo naninilaw na, at muling naramdaman ang kirot sa hita. Dahan-dahang dinampi niya gamit ang mga bukong-bukong, ang lugar na iyon, sanay na. Nandoon yung bukol, hindi bago, hindi lumaki, nandun lang talaga. Tinawag niya itong taghiyawat sa loob ng maraming taon, kahit hindi naman tama. Hindi ito lumalaki, hindi nangangati, hindi dumudugo, pero minsan sumasakit parang alaala. Matagal na niya itong dala. Tiningnan ng minsan, siguro mga 20 taon na ang nakalipas. Sabi ng doktor, malamang peklat lang yon, hindi delikado. Pero kamakailan lang, nagsimula itong sumakit sa gabi. Hindi naman talaga masakit, sapat lang para maalala niyang nandyan ito. Hindi niya sinabi kay Eleanor, sobra na siyang abala sa mga iniisip niya. Ang arthritis niya, ang kalagayan ng kapatid niya, yung sunod-sunod na reseta na kailangang i-renew. At ano ba naman ang sasabihin niya? Hoy mahal, gumagala na naman yung lumang bukol sa hita ko. Gusto mo bang tusukin? Napangiti siya sa naiisip, tapos uminom ng isang higop. Kape, pero ang totoo, mas mabigat sa kanya kaysa biro. Hindi lang yun yung pasa, yung bigat na dala nito. Isang bigat na matagal na niyang ipinangako sa sarili na siya lang ang magdadala. Bumukas ang screen door sa likod niya na may kaluskos. Malamig ngayon, mahina na sabi ni Eleanor. Niyayakap ang shawl sa balikat. Lumiko siya at ngumiti. Hindi naman gaano. Lumapit siya, mas mabagal kaysa dati, at isinubo ang braso niya sa kanya nang walang sinabi. Nakatayo silang dalawa sa tahimik na umaga, ang hardin na nakalatag sa harap nila. Sila, ang singaw mula sa kape nila na parang mga multo na umaangat. Hindi nagsalita si William, pero ang kamay niya ay muling gumalaw papunta sa kanyang hita. At sa pagkakataong ito,
napansin ni Eleanor. Hindi siya nagsalita, hindi nagtulak, pero ang mga mata niya ay naantala. At mamaya ng umaga, nang umalis si William papuntang hardware store, nakaupo siya sa kusina kasama ang kanyang tsaa, binuksan ang laptop at nag-type sa VA website ng request para sa home nurse visit. Asawa ng veterano, may pag-aalala sa posibleng impeksyon. Dumating ang email 2 araw pagkatapos. Binuksan ni Eleanor. Habang si William ay nasa garahe, ayusin ang lumang kahoy na bangko na parang hindi niya talaga matatapos. Binasa niya ang mensahe ng 2 beses, tapos isa pa para siguraduhin. Kumpirmado ang pagbisita ng VA in-home nurse. Si Rebecca Anderson, RN Huwebes, 10:00 ng umaga. Maingat niyang isinara ang laptop at nanatiling tahimik ng matagal. Tahimik ang bahay sa paligid niya, tanging tunog ng mga ibon sa malayo at mahina na kalansing ng metal mula sa garahe. Hindi pa niya nasabi kay William, hindi dahil gusto niyang itago, kundi dahil hindi niya alam paano. Matagal na nilang nasanayan yung isang klase ng katahimikan na tanging mga matagal ng mag-asawa lang ang nakakaintindi. Minsan, mas maraming problema ang dulot ng mga salita kaysa kapayapaan. Marunong siyang basahin ang kilos ng kanyang asawa. Yung pagtigil ng tinidor sa ere kapag siya'y may sakit, yung bahagyang pagkakakuyom ng panga kapag ang mga lumang alaala ay masyadong malakas na bumabalik. Nang gabing yon sa hapunan, napansin niya ulit. Hindi siya masyadong kumain, konting kagat lang sa inihaw na manok at green beans. Paminsan-minsan, ang kanang kamay niya ay lumulusot sa ilalim. Nakapwesto sa lamesa, mga daliri na dumidiin sa hita niya na parang sinisikap pahupain ang isang bagay na matagal nang ayaw gumaan. Hindi mo nga kinain yung pagkain mo, sabi niya, pero bahagyang magaan ang tono. Hindi naman gaanong gutom, mahina niyang sagot, itinutulak ang plato palayo ng ilang pulgada. Palagi mo na yung sinasabi nitong mga huli, bulong niya. Tiningnan niya siya noon, matatag ang mga mata pero pagod. Ayos lang ako, El. Sinabi mo rin yan nung nabali ka ng tadyang kasi nahulog ka sa hagdan. Naalala mo pa ba? Napangiti siya ng bahagya, naputol ang pagkaseryoso ng mukha niya. Iba yun na, di ba? Matagal silang nanahimik. Sa labas nagsimula ng kumurap ang mga ilaw sa hardin na may malambot na liwanag. Lumubog na ang araw sa likod ng mga puno, pinipinta ang kusina ng kulay amber at asul. Sa tingin ko lang, sabi niya sa wakas, kung matagal na yang sakit na yan, siguro panahon na para may tumingin dito. Hindi sumagot si William. Dahan-dahan siyang tumayo, dinala ang plato sa lababo at hinugasan sa gripo. Maingat at kontrolado ang bawat galaw niya. Nang patayin niya ang tubig, sandali siyang tumayo roon. Nakatingin siya sa maliit na bintana sa ibabaw ng lababo. Tapos lumingon siya sa kanya. Luma na yang sugat na yan, peklat na lang, alam mo naman yan. Hindi siya tumutol, hindi diretso. Sa halip, tumango siya, tumayo mula sa upuan at dumaan sa tabi niya na parang sanay na. Sa pasukan ng hallway, huminto siya at lumingon. May nurse na dadaan sa Huwebes, sabi niya, para lang mag-check-in. Naka-schedule na yon. Hindi sumagot si William. Hindi naman niya kailangang sagutin. Hindi galit ang katahimikan niya. Iba atong klase ng katahimikan. Gawa ng mga taon, ng digmaan, ng mga lalaking sanay itago ang sakit at hapdi sa likod ng pagmamalaki at araw-araw na ginagawa. Nang humiga si Eleanor sa kama nung gabing yon, naramdaman niya ang layo nila, hindi malupit o malamig, kundi tahimik lang, parang hardin sa taglamig, buhay pa rin sa ilalim, pero nagpapahinga, naghihintay. At sa tabi niya, nakatitig si William sa kisame, nakatapat ang mga kamay sa dibdib. Ang bukol sa hita niya ay dumududulot ng mahinang kirot, parang lumang pangako na gustong maalala. Dumating ang Huwebes na may langit na kulay, basa-basang tela, halos di sumisikat ang araw. Sa likod ng mga ulap, habang dahan-dahang dumadating ang maulap na umaga. Si Eleanor ang unang nagising. Lagi na siyang ganun ngayon. Tahimik siyang gumalaw sa bahay, nagpakulo ng kape, naglatag ng malinis na tuwalya malapit sa lababo, inayos ang 2 tasa magkatabi, kahit alam niyang hindi iinom si William ng higit sa kalahati ng kanya. Ang routine ang nagbibigay ng ginhawa. Ang routine ang nagpaparamdam
na may kontrol pa siya sa kahit ano. Eksaktong 9:54 ng umaga, kumatok ang doorbell. Hindi siya natakot, pero kumabog ng konti ang puso niya nang hindi niya gusto. Tumingin siya papunta sa ang likurang pasilyo kung saan umatras si William kanina. Hindi siya nagsalita tungkol sa pagbisita, hindi nagreklamo, hindi rin pumayag, tumango lang ng isang beses nang nabanggit ulit ni Eleanor ito habang nag-aalmusal at pagkatapos ay pumasok sa den. Binuksan ni Eleanor ang pinto. Nakangiti ang batang babae sa harap ng pintuan, kalmado at propesyonal. May canvas bag na nakasabit sa isang balikat at ID badge na nakakabit sa navy blue na cardigan. "Magandang umaga," sabi niya. "Rebecca Anderson mula sa VA. Pumasok po kayo." Lumipat si Eleanor sa gilid. "Nandito siya. Nasa likod na kwarto ako." "Ako si Eleanor." Nagkamayan sila. Pumasok si Rebecca na may tahimik na kumpiyansa, tinitigan ang bahay ng may sanay na init sa mata. Mga litrato ng pamilya, mga plake ng militar, isang hand-drawn na birthday card na naka-framework sa dingding. Mukhang bahay na puno ng kasaysayan, sabi niya. Higit pa sa papuri, obserbasyon lang iyon. "Minfantido taon na kami dito sa bahay na ito," sagot ni Eleanor. Karamihan ay tahimik. Ngumiti si Rebecca ng magalang, pero wala nang sinabi pa. Sinundan niya si Eleanor pababa ng pasilyo papunta sa den. Ang mga yapak niya ay malumanay sa sahig na kahoy. Nakaupo si William sa kanyang naka-recliner siya, may hawak na paperback na bukas, pero halatang hindi binasa. Tumingin siya nang pumasok sila, mukha niya hindi mabasa, hindi malamig, hindi malugod, parang maingat lang. Si Rebecca ang unang nagsalita. "Mr. Mason, magandang makilala ka. Nandito lang ako para sa routine check-in. Di tatagal." Hindi siya tumayo pero tumango. "Sabi ni Va, parang gumuho na ako," sabi niya, na may halong biro. "Tinitingnan ko lang kung ayos ka pa rin," sagot niya, kapareho ng tono niya. Muling ngumiti siya saglit. Sa kanyang mga mata, hindi marami, pero sapat na. Nakaabang si Eleanor sa pintuan. "Sabay niyo na lang kayo mag-usap," sabi niya. "Nasa kusina lang ako kung kailangan niyo ng kahit ano." Nang umalis siya, biglang nanahimik ang kwarto. Medyo matigas ang katahimikan. Umupo si Rebecca sa gilid ng maliit na ottoman sa kabila niya at inilabas ang tablet niya. "Sige ba, kung magsimula tayo sa ilang tanong?" tanong niya. Bahagyang umangat si William ng balikat. "Sige naman." Matatag ang boses niya, mabagal ang kilos. Nakatrabaho na niya ang 2 dosenang veterano sa mga nagdaang taon, ilan sa kanila galit, may iba na sira, may iba na pareho. Pero si William, wala sa dalawa. Pero may iba pang nararamdaman siya sa kanyang katahimikan, isang mabigat. Nang tanungin siya tungkol sa mga bagong kirot, nag-atubili siya. "Walang anuman," sabi niya. "Luma na to, peklat sa hita sa kaliwa," tanong niya. Tiningnan siya ni William ng matalim. Binanggit ni Va ang posibleng pamamaga. "Diyan nga para sa check-up ko." Parang instinct lang, na nilagay ng kamay niya sa bukol sa ilalim ng kanyang maong. "Matagal na to," sabi niya, na may tunog sa boses. "Mas mababa na ngayon. Hindi ibig sabihin sirado na." "Hindi," sagot ni Rebecca ng mahinahon. "Pero minsan, yung mga bagay na matagal nating dinadala ang mga bagay na sulit pagmasdan." Hindi sumagot si William, pero hindi rin niya siya binalewala. Sa labas ng bintana, may robin na dumapo sa poste ng bakod. Ang pulang dibdib nito ay maliwanag sa ilalim ng kulay abo ng langit. Sa loob, may maliit pero mahalagang bagay na nagbago. Trabaho ni Rebecca, nang madalit sanay, maiikli ang tanong, neutral ang tono. Alam niyang hindi dapat pilitin o alagaan ng sobra. Mga veterano tulad ni William Mason, ayaw nila ng awa at lalo na ng pity. Ang kaya nilang tumugon, kung meron man, ay yung pagiging consistent. "Medyo mataas ang blood pressure mo," sabi niya, habang tinatanggal ang cuff sa braso niya, hindi nakakagulat. "Pinipisil mo ako bago pa ako kumain," bulong ni William, pero wala naman siyang galit na tono. Ngumiti si Rebecca. "Sige, ayos lang. Ire-record ko muna ito." Kinatok niya ang tablet niya. Bahagyang amoy libro at lumang leather ang kwarto. Sa pader sa likod ng upuan ni William, may nakasabit na medyo kupas na bandila ng Amerika sa loob ng shadow box. Sa ilalim nito, may bronze na plaque,
na may nakasulat na Corporal William Mason, USMC, Vietnam 1966 hanggang 1969. Pumisil si Rebecca ng tingin bago magpatuloy. May mga bagong pagbabago ba sa gana mo kumain? Umiling si William. Pareho pa rin ang lasa ng pagkain tulad ng dati, 50 taon na ang nakakaraan. Depende sa nagluluto, sabi niya. Ang pag-iwas, yung biro na parang kalasag. Tulog, tinanong niya. Ayos lang, tumingala siya. Kasinungalingan yan. Tinitigan siya ni William saglit, tapos umupo ng mas nakahilig sa upuan. Hindi ko alam na therapy pala at to, session. Hindi naman, sabi niya ng kalmado, pero hindi ka natutulog. Hindi siya sumagot. Inilapag ni Rebecca ang tablet sa tabi ng kanyang bag at hinablot ang isang pares ng guwantes. Pwede ko bang tingnan ng binti? Tanong niya, tumitingin sa hita niya. Nag-atubili si William. Kusang lumipat ang kamay niya para takpan ang parte na parang pinoprotektahan ng isang sagrado. Akala mo ba may infection? Tanong niya. Mas mahina ang boses ngayon. Hindi ko malalaman hanggat hindi ko ito nakikita. Muling tumahimik. Tapos, may malalim na buntong hininga. Umikot si William at sinimulang i-roll up ang pantalon niya. Binti. Hindi ito madali. Nahuli ng tela ang brace na minsan niyang suot. Nag-alok si Rebecca na tulungan siya, pero pinawi siya ng kamay ni William. Sa huli, naitaas niya ang tela hanggang makita ang namamagang bahagi. Masusing tiningnan ito ni Rebecca. Ang balat ay kulay malalim na lila at pula sa ilang parte, may bahagyang dilaw na pasa sa gilid. Ang bukol ay nasa ibabaw ng tuhod, matigas at bahagyang nakaangat. Hindi matalim, pero malinaw ang hugis. Inabot ni Rebecca ang kamay at marahang pinisil sa paligid nito. Napikit si William dahil sa kirot. Pasensya na, mahinang sabi niya. Sige lang, nagsulat siya ng konti tapos umupo ng relax. Hindi lang peklat yan, sabi niya. May something na naka-embed doon, nararamdaman ko yung gilid. Napikit ang panga ni William. Matagal na yan nandyan, sabi niya. Gaano katagal? Hindi siya sumagot. Naghintay si Rebecca, hindi nagtulak, nandun lang. Sa huli, sinabi niya, mula pa sa digmaan. Kumilat si Rebecca. Hindi mo pa naalis yan? Hindi ko nga alam na nandyan pa siya, sabi niya, malayo ang tingin. Akala ko na wala na. O siguro gusto ko lang na ganon. Ganon. Tahimik na umupo si Rebecca. Nasugatan ka, Plew, sabi niya. Halos bulong lang ang boses. 1968. Dahan-dahang tumango siya, kilala ang pangalan, alaala ng ilan sa pinakamalalang labanan nung Tet Offensive. Corporal ka noon, sabi niya. Hindi na ako gaanong magamit nung nasaktan ako. Si Emily ang nagligtas sa akin. Ang iba, hindi ko na malinaw na naaalala. Bahagyang huminto ang hininga ni Rebecca sa pangalang iyon. Si Emily? Tanong niya. Tumingin kay William ng unang beses na totoong nagkatitigan sila. Siya ay isang nurse, field medic. Hindi siya dapat nandun. Pero dumating siya kahit ganun. Nasagasaan ng pira-pirasong bala habang sinasalba kami ng isang bata. At ako. Bahagyang nanginig ang boses niya, napansin ni Rebecca. Tapos nagising ako ilang araw pagkatapos. Sabi nila, hindi na siya nakaligtas. Walang gumaling, nawala na lang. Ang katahimikan na sumunod, hindi awkward. Para itong paggalang. Muling tiningnan ni Rebecca ang nakausling bukol sa ilalim ng balat niya. Baka kasama mo pa siya, sabi niya ng mahina. Napangiti si William nang parang walang laman. Akala ko lagi kong dala ang alaala niya. Hindi ko inakala na literal pala talaga. Sa labas, lumihis ang hangin. Sa pagitan ng mga puno, ang mga dahon ay kumakaluskos na parang mga bulong mula sa malayo. Sa loob, sa unang pagkakataon sa mga dekada, binigkas ni William Mason ang kanyang pangalan ng malakas, Emily Thompson. Tahimik na pinag-impake ni Rebecca ang kanyang mga gamit. Nakaupo si William na hindi gumagalaw. Ang mga naka-roll up na pantalon ay nagpapakita pa rin ng bukol, na para bang hindi nila alam kung paano harapin ang pagitan nila. Dapat mo nang ipaskan ito, sabi niya ng mahinahon. Binasag ang katahimikan. X-ray, siguro MRI.
Hindi ito normal na tissue. Hindi ako basta-basta pupunta sa ospital, sabi ni William nang walang emosyon. Matagal ko na tong tinitiis. Pinatanggal niya ng zipper ang bag niya, pero hindi pa tumayo. Baka di mo na talaga kaya to, sabi niya. Hindi naman masama ang tono. Kumakalat na yung pamamaga. Pwedeng seryoso na yung impeksyon. Hindi siya tumingin sa kanya, pero bahagyang kumurba yung mga daliri niya sa armrest. Pinahinahon ni Rebecca ang boses niya. Sabi mo, iniligtas ka ni Emily. Siguro ngayon siya ang nagsasabi sa'yo na iligtas mo naman ang sarili mo. Tumama yon. Hindi ito naging dramatiko. Walang luha, walang biglang pagkaunawa, pero lumuwag yung kapit niya. Bahagyang nakayuko ang mga balikat niya. Alam niyang hindi na dapat pilitin pa. Tumayo siya. Isusumite ko ang report. Ire-recommend ko ang imaging. Tatawagan ka ng VA diretsyo. Mumutok si William ng mahina nang lumabas siya sa hallway. Naghihintay si Eleanor. Nagpapanggap na busy sa pagtupi ng mga tuwalya sa dining table. Mabilis siyang tumingala. Kumusta? Tanong niya. Pilit nagpapakaswal. Napangiti si Rebecca ng kaunti. Matigas siya. Lagi na siyang ganun, sabi ni Eleanor habang tinutupi ang parehong tuwalya. Lumingon si Rebecca, pabalik sa den. Nabanggit ba niya si siya dati? Tanong niya ng mahina. Kumilat si Eleanor. Si Emily? Tumango si Rebecca. Hindi madalas, sagot ni Eleanor. Isang beses lang, siguro 2 beses. Lumabas ang pangalan niya sa panaginip noon pa. Sabi niya iniligtas siya ni Emily. Yan lang ang nalaman ko. Nag-atubili si Rebecca. Alam mo ba ang buong pangalan niya? Emily Thompson? Hindi naputol ang sagot ni Eleanor. Alam ko pa yon. May dala siya lagi na litrato niya. Siguro nasa isa pa yon sa mga lumang jacket niya. Rebecca. Hindi siya agad sumagot. Kumabog ng kaunti ang puso niya. May pakiramdam na may nagbabago sa ilalim ng lahat. Pamilyar pero parang malayo. Ang pangalang Thompson, narinig na niya yan buong buhay niya. Karaniwan, oo. Pero ang pagkakataon na to ay kumagat sa kanya. Galing ako sa Springfield, sabi niya na parang wala lang. Ang apelyido ng nanay ko noon ay Thompson. Inikot ni Eleanor ang ulo niya. Talaga? Oo. Si Jane Thompson, kapatid niya, nawala noong digmaan. Nurse siya, field medic, na MIA malapit sa PLO. Nakahang pa rin ang mga salitang iyon sa hangin, sa pagitan nila. Medyo lumaki ang mga mata ni Eleanor, pero hindi siya nagsalita. Dahan-dahang nagpatuloy si Rebecca na parang siya lang din ang nakakarinig ng sinabi niya. Lagi sinasabi ng nanay ko na walang nakakita sa kanya, nawawala lang siya. Hindi nila nahanap ang katawan niya. Naupo si Eleanor. Nahulog ang tuwalya sa kanyang kandungan sa sahig. Si Emily Thompson, inulit niya mula sa Springfield. Yung tunog nun parang may tumunog sa loob ni Rebecca. Nagkagulo siya sa bag, kinuha ang kanyang telepono, at mabilis na nag-scroll sa mga na-save na mensahe, mga email na ipinadala ng nanay niya ilang taon na ang nakalipas, punong-puno ng mga pangalan, mga pira-pirasong kwento, mga lumang piraso ng dyaryo. Nakakita siya ng isang piraso na may petsang 6 na taon na ang tanda. Paksa, ang iyong great aunt na si Emily. Binasa niya ng malakas, field nurse, nag-volunteer noong 1967. Huling nakita noong evacuation ng mga sibilyan sa labas ng PLO, pinaniniwala ang namatay sa isang pambobomba. Walang nakarecover, iisang testigo lang, isang sugatang marine, hindi pinangalanan. Ang mga salitang iyon ay parang alikabok na yumuko sa isang silid na matagal nang nakasara. Tumingin si Eleanor sa kanya, nakabuka ang bibig. Sa tingin ko si William ang testigo, malumanay, nasabi ni Rebecca. Hindi nagsalita si Eleanor, pero puno ng halo-halong pagtataka at lungkot ang mga mata niya. Niyakap ni Rebecca ang kanyang lalamunan. May dagdag pa pala. Nang hinawakan niya yung bukol sa paa niya, naramdaman niya yung gilid ng isang bagay. Parang plato o kaya flat metal pang militar siguro. Sa tingin mo? Hindi ko alam. Sagot ni Rebecca na naputol. Pero sa tingin ko, dapat nating alamin. Bigla, nag-vibrate yung telepono niya sa kamay. Tumingala siya. Tawag papasok, ma'am. Nagatubili siya tapos sinagot. Hey, sabi niya, medyo mahina na ang boses.
Umalingaw-ngaw si Jane, mainit at malinaw. Hi, honey. Iniisip ko lang, may kakaiba. Naalala mo yung lumang sulat na nahanap natin kay Emily? Yung isinulat niya bago siya umalis papuntang Vietnam? Oo, sabi ni Rebecca. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Binasa ko ulit kanina ng umaga, dagdag ni Jane. Nabanggit niya yung isang taong mahalaga sa kanya. Sabi niya, nakilala niya yung isang Marine na si William. Sabi ni William Mason na naalala siya sa tatay. Matapang, matigas ang ulo, pero mabait. Pumikit si Rebecca. At sa sandaling yon, nagkabit-kabit lahat ng bagay. Nasusunog ang gubat. Makapal na usok ang dumaloy sa mga burol sa labas. Usok na itim at mapait, bumabalot sa mundo ng init at ingay. Sa malayo, may huway na humahati sa himpapawid. Ang mga blades nito ay pumapatay sa mga sigaw ng mga sugatang lalaki at mga sumisigaw na bata. Dumikit ang putik sa lahat ng bagay. Mga botas, balat, kaluluwa. Tumakbo si William Mason sa gitna ng lahat ng iyon. Hindi na siya nag-iisip. Ang training na ang kumukontrol sa kanya. Yung bahagi ng sarili niya na nakakaramdam ay itinulak na ng malalim, nilibing sa bigat ng adrenaline at takot, na wala ang kanyang riple. Inihulog niya ito nang tumama ang pagsabog. Dumadaloy ang dugo pababa. Kanyang kaliwang paa, mainit at matatag, basa sa pawis ng uniforme. Pero tuloy pa rin siya sa paglakad. Ang mga pagsabog ay parang kulog na umalingaw-ngaw. Kalahati ng nayon ay nawasak na. Nagsusunog na mga kubo, nabasag na mga puno, at mga baluktot na labi ng buhay ng isang tao. Nagkapalpak siya sa mga gulo, yumuko sa ilalim ng mga gumuho na pader, nangangati ang mga mata sa usok. Doon niya siya nakita. Sa una, akala niya isa lang siyang nalilito pang nakaligtas, pero galaw niya ay may saysay. Isang matangkad na tao sa unipormeng basang-basa sa pawis. Ang maitim na buntot ng buhok ay dumikit sa likod ng kanyang leeg. May pulang, halos di makita ang cross na may armband dahil sa dumi. Nakakurba siya sa tabi ng isang batang lalaki, siguro mga 6 na taong gulang. Pinoprotektahan siya mula sa bumabagsak na mga debris, gamit ang sarili niyang katawan. Tumingala siya, nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng gulo. "Medic!" sigaw ni William, naglalakad papunta sa kanya na parang natitisod. "Kailangan ko." Nakatayo na siya. "Umupo ka muna bago ka bumagsak." Utos niya, kalmado, pero may awtoridad ang boses. "Ayos lang ako," nagsinungaling siya. "Sobrang dugo ang lumalabas sa hita mo," sabi niya. "Hindi niyan ayos." Nahuli siya nang biglang humina ang mga tuhod niya. "Hawak kita," sabi niya. Dahan-dahang inilapag siya sa lupa. "Anong pangalan mo?" "Corporal Mason," hingal niyang sagot. "Emily," sagot niya. "Ayos ka lang ha? Kausapin mo lang ako." Punit niya ang pantalon niya gamit ang combat knife para ipakita ang sugat. Malalim ang shrapnel at pula na ang paligid ng balat. Pinisil niya ng mahigpit ang gauze sa sugat. Napangiwi siya, pilit na pinipigilan ng daing. "Pasensya na," sabi niya nang walang anuman. Tumingala siya. "Salamat ka sa akin mamaya." Biglang sumabog ang mortar, mga 20 yarda ang layo. Nagliparan ng lupa at sigaw sa hangin. Hindi siya kumindat. Sa halip, hinila niya sa bag niya ang isang maliit na metal na plato, isang field dressing kit, gasgas at baluktot. Pinanood siya ni William habang ginagawa ito. Matatag ang mga kamay, may putik sa mukha. Gumalaw siya na parang sanay na sa ganito, pero ramdam mo na bawat isa ay mahalaga pa rin sa kanya. "Nasaan ang unit mo?" tanong niya. "Nagkalat," sagot niya. "May ambush sa burol. Nilalabas namin ang mga sibilyan." Nang sumabog ulit ng mas malapit, kinuha ni Emily ang tingin niya sa batang nakatungtong pa rin sa ilalim ng pansamantalang silungan. "Kaya mo bang gumalaw?" tanong niya kay William. "Susubukan ko." Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Inangat niya ang braso nito sa kanyang balikat at tinulak pataas. "Pindutin mo ang sugat na iyan," utos niya. Ginawa niya iyon, naiinis habang naglalakad silang papalapit sa bata. Malaki ang mga mata ng bata, may mga luha parang natigilan. Lumuhod si Emily, maingat na niyayakap ang ulo nito.
Lalabas tayo dito, ha? Hindi siya sumagot, pero hindi siya tumakbo. Wala rin. Tapos dumating ang alak, ang malinaw na huni ng paparating na artileriya. Biglang tumingin si Emily. Luhod! Sigaw niya. Wala nang oras para tumakbo, walang makukutan, kaya inihagis niya ang katawan niya ibabaw kay William at sa bata. Sumabog 1 segundo ang lumipas. Nagputi ang paligid. Init, presyon, katahimikan, tapos may pag-ugong sa tenga. Bumagsak ang mga debris na parang ulan ng bakal. Hindi gumalaw si Emily. Hindi makahinga si William. Pumikit siya sa gitna ng alikabok, dugo, at takot. Naramdaman ang bigat niya sa dibdib. Emily, hiningal niya, walang sagot. Sinubukan niyang itulak siya, pero ang bigat ng mga braso niya na parang mga sako ng buhangin. Tapos may galaw, ubo, isang hinga. Bumaling siya palayo sa kanya, humihingal. Nandito pa, mahina niyang sabi. Napangiti siya ng may halong gulat at ginhawa. Naghilata sila sa lupa, parehong duguan, nanginginig at buhay. At sa sandaling yon, sa gitna ng nasusunog na baryo, napapalibutan ng kamatayan at gulo, may isang bagay na dumaan sa pagitan nila. Hindi pa pag-ibig, pero kasing lakas nito, parang isang pangako. Bumalik ang mundo ng paunti-unti. Unang narinig ang tunog, malayong ugong, may ritmo, parang makina. Tapos sumakit, kumakalat sa paa at balikat ni William, at sa huli ay nakita niya. Malabo, kulay abo, nanginginig. Kumilat siya sa abo at dugo. Makapal ang hangin pero unti-unti nang lumilinaw. Nakaupo si Emily sa tabi niya. Malakas ang pag-ubo sa siko niya. Maberde ang mukha niya sa uling. Punit ang uniforme sa manggas. Dumudugo sa tela. Pero buhay pa siya. Ayos ka lang? Bungang sigaw niya, parang nauupos ang boses. Tumango siya. Yung bata? Lumingon siya. Nandoon pa rin siya, nakayuko, natabunan ng alikabok, pero humihinga. Kailangan nating umalis, sabi niya, habang tumatayo na. Sinubukan ni William na tumayo, pero nanghina. Sakit na sakit ang mga hita niya. Basang-basa na ang mga benda. Hindi nag-atubili si Emily. Siya ang humila sa kanya, isang braso sa baywang, isa pa ang ginamit para gabayan ang bata. Nagkagulo silang naglakad sa mga guho, bawat hakbang isang sugal. May usok pa rin na pumapasok mula sa nasusunog na mga labi. Mga bangkay, sundalo man o sibilyan, nakalatag, tahimik na saksi sa gulo. Sa isang lugar. Malapit lang, palipat-lipat na umaalingaw-ngaw ang radyo sa Vietnamese at Ingles, tumatawag ng evac. Tapos narinig ang matinis na ugong ng rotor blades. Bumaba ang isang medevac Huey sa isang bakanteng lugar sa harap, hinihipan ng malakas na hangin ang mga wasak na puno. Umikot ang alikabok na parang buhawi. Sumigaw ang mga tao, kumaway ng kamay. Umalis na tayo, sabi ni Emily, parang sa sarili niya lang. Tumalon ang 2 mediko mula sa chopper at dali-daling lumapit sa kanila. Yung isa, kinuha ang bata, maingat na inangat. Yung isa, hinawakan si William sa braso. Tara na, Marine. Swak ka na at nakakalakad ka pa. Lumingon si William kay Emily. Hawak pa rin siya nito, kamay nakapindot sa likod niya, tingin nakatutok sa mukha niya. Sasama ka? Tanong niya. Nag-atubili siya ng konti. Kailangan kong manatili, sagot niya. Ha? Bakit? May mga sugatan pa sa North Sector, sabi niya. Ako na lang ang natitirang medic na may 2 paa at buhay. Umiling siya, tumibok ang puso. Mapapahamak ka lang. Ngumiti siya, mahina pero matatag. Hindi pa naman ako napipigilan noon. Hinila siya ng medic. William, kailangan na nating umalis, sir. Ngayon, hinawakan ni William ang pulso ni Emily. Sandali, hintay lang. Marami siyang gustong sabihin, hindi mga romantikong bagay. Wala nang oras pero mga totoo, tapat na bagay tulad ng salamat. Parang, huwag kang mamatay ng nag-iisa dito. Parang, hihintayin kita kung makabalik ka. Sa halip, sinabi niya, pangako mo. Tumingin si Emily sa kanya. May alikabok sa buhok, dugo sa pisngi, apoy sa likod ng mga mata.
Pangako ng ano? Nauuwi ka. Hindi siya agad sumagot. Tapos, mahina. Pangako. Humakbang siya pabalik. Sumara ang pinto ng huway. Sa likod ng gasgas na bintana, nakita ni William na unti-unting lumiit ang kanyang anino habang paakyat sa langit ang helicopter. Pinanood niya siya hanggang sa tuluyang nawala sa usok at nagising siya 3 araw pagkatapos sa isang field hospital malapit sa daang. Maliwanag ang ilaw, malinis ang mga kumot, ang tunog ng mga fluorescent at amoy antiseptiko. Nakalagay ang kanyang binti sa traksyon, may benda sa balikat. Agad niyang tinanong siya pagkabukas ng mga mata. Emily Thompson, ang sabi niya. Sinabi niya sa nurse. Yung medic, naiwan siya sa flu. Pangako niyang babalik siya. Tumingala ang nurse sa ibang direksyon tapos umalis. 1 oras ang lumipas, may sumulpot na kapitan na nakasuot ng fatigues sa tabi ng kama niya. Tiningnan namin ang mga roster, sabi niya. Si Emily Thompson, RN, Civil Medic, naka-assign sa Field Unit 7. Huling nakita na nag-e-evacuate ng mga sugatan habang may putukan malapit sa flow. Natuyo ang bibig ni William. Nandito ba siya? Nag-alinlangan yung opisyal. Walang nahanap na labi. Nakalista siya bilang MIA. Nakatingin si William sa kisame. Hindi pumapasok sa isip niya ang mga salita. May katuturan. Sabi niya babalik daw siya, bulong niya. Inilagay ng opisyal ang folder sa tabi ng mesa. Ipapaalam namin sa pamilya niya. Ikaw ang huling nakakita sa kanya. Tapos, umalis na siya. Lumipas ang mga araw. Sinubukan ni William isulat ang pangalan niya sa sulat pero hindi niya natapos. Parang pagtataksil ang bawat salita. Tinago niya yung bandage sa bukid na ginamit niya sa kanya kahit na mantsado at punit-punit na. At nung sinubukan ng medisina, itapon yung piraso ng bakal na tinanggal sa hita niya, isang patag at sunog na fragment. Pinigilan siya ni William. Ibigay mo! Sabi niya sa akin, sabi niya. Mukhang naguguluhan ang batang lalaki. Hindi ito shrapnel. Mukhang parte ng nameplate. Baka dog tag. Alam ko kung ano to, sabi ni William habang hinahawakan ito. Hindi niya sinabi sa iba kung ano ang nakasulat. Hindi niya sinabi na medyo naaamoy pa rin nito ang usok at lavender na sabon. Hindi niya sinabi na ito ang huling alaala niya sa kanya, kaya lagi niya itong pinapanatili sa tabi niya. Sa loob ng 70 taon, mas malamig ang pakiramdam ng bahay noong umaga na iyon, hindi dahil sa panahon. Nananatili pa rin itong maagang taglagas pa lang at hindi pa tuluyang sumisirit ang taglamig sa Michigan. Pero sa loob ng bahay ni na Mason, iba ang lamig. Mas tahimik, parang may hindi nasabi na bumabalot sa lahat. Ilang oras nang hindi bumabangon si William sa kanyang recliner. Mas masakit na ang pananakit ng kanyang hita, isang mabigat at pulsing kirot na umaabot hanggang balakang at sakong niya. Hindi niya sinabi kay Eleanor kung gaano na ito kasakit. Anong silbi? Alam naman niya. Nakikita niya sa pagkirot ni William tuwing tumatayo siya. Sa madalas na paghawak niya sa gilid ng kanyang hita. Hindi na niya naisip pa, pero ngayon kahit nakaupo, masakit na, at ang lalong masama, pagod na pagod siya. Hindi yung pagod na kayang ayusin ng tulog. Yung tipong bawat hininga, parang lumulubha ang bigat ng mundo. Sa kabila ng kwarto, tahimik na naghuhugas ng labada si Eleanor. Paminsan-minsan, tinititigan niya siya, medyo tumatagal ang tingin. Hindi na siya muling nagtanong tungkol sa pagbisita sa nurse. Hindi rin nabanggit ang metal plate. Pero ramdam niya ito parang makapal na ulap sa pagitan nila. Sa huli, sinabi niyang tumawag ang VA tungkol dito. Umaga na. Hindi gumalaw si William. Gusto kanilang ipasuri ng imaging. Sabi sa CT scan, baka may nana na nabubuo sa paligid ng sugat. Umiling siya. Hindi ako pupunta, William. Hindi naman siya sumigaw. Hindi niya kailangang gawin yon. Malinaw at matalim ang tono niya. Tumingin si Eleanor sa tuwalya sa kanyang kandungan at pinilipit itong muli kahit hindi na kailangan. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, nakaupo si Rebecca sa sasakyan niya. Mahigpit na hawak ang manibela ng sobra sa kinakailangan. Hindi niya maiwasang isipin ang pangalan sa dog tag. Si Emily Thompson, apelyido ng ina niya bago magpakasal, pangalan ng tiyahin niya.
Yung babaeng nawala noong 1968 at hindi na natagpuan. 2 gabi na siyang naghuhukay sa mga lumang kahon sa basement ng nanay niya. Nakakita siya ng mga sulat pa, isang malabong litrato ng 2 babaeng nakauniporme at isang postcard na hindi na ipadala, naka-address kay Billy M. Sa isang lugar di kilala, mag-ingat ka lang, simpleng nilagdaan bilang E. Hindi pa nasasabi ni Rebecca sa nanay niya, hindi pa hanggang sigurado siya, hindi pa hanggang ang mga ebidensya ay hindi na basta tsamba lang. Kinuha niya ang telepono niya at tumawag ako sa VA clinic. Sagot ng receptionist sa opisina ni Dr. Powell. Ito si Rebecca Anderson. Ako ang home nurse na naka-assign kay William Mason. Kamakailan lang siya nakita dahil sa pinaghihinalaang impeksyon. Kailangan kong makausap si Dr. Powell ng direkta. Mahalaga ito. May konting tigil, tapos ang sabi, pakihintay lang. Sa clinic, nakatitig si Dr. Powell sa mga x-ray sa kanyang screen. Hindi niya sinadyang tingnan ang mga ito. Hindi naman dumating si William Mason, pero naroon ang report ng nurse, ang detalyadong tala ni Rebecca tungkol sa estruktura at pakiramdam ng yung naka-embed na bagay. Kinakabahan siya, kaya kinuha niya yung lumang imaging scans ni Mason mula sa knee procedure 10 taon na ang nakalipas at pinaganda gamit yung bagong software. Ngayon, habang tinitingnan niya yung pinalaking larawan ng hita ni William, malinaw na malinaw sa kanya. Hindi basta-basta yung bagay. Parihaba siya, patag, gawa sa metal, at may mga letra. Lumapit siya. Nandoon, mahina pero kitang-kita sa ilalim ng mga taon ng pagkakalsyum. Tomp. Tumayo siya nang mabilis na umalingaw-ngaw yung upuan niya. Tumunog yung telepono. Kinuha niya. Si Powell. Sinalubong niya ng matinis. Si Rebecca Anderson, ang boses sa kabilang linya. Sa kabilang linya. Kailangan nating pag-usapan yung bagay sa binti ni William Mason. Tinitingnan ko na siya, sabi ni Powell. Dog tag to. Napahinto si Rebecca sa paghinga. Nakikita mo ba yung pangalan? Bahagya. Mukhang Thompson yung unang mga letra. Natakpan yung iba. Pumikit si Rebecca. Siya to, bulong niya. Sa tingin ko tita ko to. Huminto sandali si Dr. Powell. Tita mo? Emily Thompson. RN. Civilian medic. Nasa MIA simula 1968. Matagal na katahimikan sa linya, tapos sabi ni Powell na parang sa sarili niya kaysa sa kanya, Diyos ko, yan. Gabi na nang tinulungan ni Eleanor si William na bumangon sa kanyang upuan. Mababaw ang kanyang paghinga. Pawis ang pumapatak sa kanyang mga tinik. Ako na ang magmamaneho bukas, sabi niya ng mahina. Sabi ko na, huwag kang magpakatigas. Mas matatag niyang sabi ngayon, may lagnat ka. Kung hindi ka pupunta, tatawagan ko na ang ambulansya. Tiningnan siya ni William. May kakaiba sa kanyang mukha, pagod siguro, o baka pagsuko na nagbago. Isang scan lang, bulong niya. Isang scan lang, ulit ni Eleanor. Pero pareho nilang alam na higit pa iyon. Maliit pero malinis ang silid ng ospital, yung kulay beige. Mga pader at isang bintanang nakatingin sa kung anuman, isang bubong lang, isang HVAC unit, at ang maputlang abo ng maagang gabi. Nakahiga si William sa kama, may 4 na taong nakayakap sa kanya, at ang oxygen cannula ay maingat na nakailalim sa kanyang ilong. Maputla ang kanyang balat, mas mabagal ang paghinga kaysa dati, pero steady pa rin. Nakaupo si Eleanor sa tabi niya, may nakatiklop na sweater sa kanyang kandungan, habang pinipisil-pisil ang dulo nito na parang rosaryo. Nakatayo si Dr. Powell sa dulo ng kama, hawak ang printed scan sa isang kamay. Tiyak na aso to. Tag, mahina niyang sabi. Nakikita na ng buo ang pangalan. Emily Thompson, RN. Napikit si William. Napabuntong hininga si Eleanor na hindi niya namalayan na hawak niya pala. Pagkatapos ng lahat ng taon na to, bulong niya. Lumapit si Powell. Kailangan natin itong tanggalin. Kumakalat na ang impeksyon sa kalapit na mga tisyu. Nagdudulot ito ng mga sintomas sa buong katawan. Lagnat, pagod, posibleng sepsis kung hindi maagapan. Hindi agad sumagot si William. Tapos, nang hindi binubuksan ang mga mata, sabi niya, Ikaw, ikuha mo na.
Tapos, ano naman ang mangyayari sa iba pa niya? Nagtingin si Eleanor sa kanya, naguguluhan, nag-atubili si Powell. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Powell. Bumulong si William, dahan-dahang bumaling ang ulo para harapin sila. Mahina ang boses niya, pero matalas ang tingin. Pinanatili ko yung tag na yan dahil may dahilan, sabi niya. Hindi ko sinabi sa kahit sino, hindi dahil nahihiya ako, pero dahil yun na lang ang natira sa kanya. Kung papayagan kong tanggalin mo yon, para siyang tuluyan na siyang nawala. Tumango si Powell. Seryoso. Hindi siya nawala, William. Naalala niya. At 2 beses niyang nailigtas ang buhay mo. Minsan noong 1968, at muli, ngayon lang, may kumatok sa pinto. Dahan-dahan itong bumukas at pumasok si Rebecca. Iba ang hitsura niya. Nakasibilan na, hindi na scrub, may bigat sa kanyang tindig. Nakahawak niya ang isang selyadong plastic bag na may tag na na-sterilize nila noong unang operasyon. Pasensya na sa abala, sabi niya. Pero kailangan kong dumating. Kumilat si William. Tumayo si Eleanor at umatras ng kaunti. Dahan-dahang lumapit si Rebecca sa kama. Tumingin siya kay William, tiningnan talaga siya tapos sinabi, "Ako si Rebecca Anderson. Si Emily Thompson ang tiya ko." Matagal na tumitig si William sa kanya. Parang siya ka, sabi niya, medyo magaspang ang boses. Bahagyang ngumiti si Rebecca. Sabi nga nila, itinaas niya ang bag na may tag sa loob. Sa tingin ko ito ay sayo, pero pagkatapos ng operasyon, dapat ito ay umuwi. Tumango si William, kumikislap ang mga mata. Alam mo, sabi niya, siya, nilaingil ang buhay ko doon, pinrotektahan niya ako gamit ang sarili niyang katawan. Hindi ko na siya nakasabi ng paalam. Akala ko kung itatago ko ito, baka hindi siya mawawala. Hindi naman talaga. Lumapit si Rebecca. Bumababa ang kanyang boses, parang lihim lang namin. Sinulat niya kayo sa mga liham. Sabi niya, pinaalala mo siya sa tatay nila. Matigas ang ulo, mabait, medyo pabibo. Tumawa si William, pero parang natigil sa lalamunan. Nangako siyang babalik siya. Sabi niya, bumalik nga siya. Sagot ni Rebecca, pero hindi yung inaasahan niyo. Napuno ng katahimikan ng kwarto, pero hindi ito bakante. Puno iyon ng alaala, lungkot, at ng isang bagay na hindi pa tapos na naghahanap ng lugar nito. Tapos nagsalita si Dr. Powell. Nakaschedule ang operasyon bukas ng umaga. Tatanggalin namin ang tag, lilinisin ang apektadong bahagi, at palalakasin ang mga kalamnan sa paligid. Routine lang ito, pero dahil sa edad mo at kondisyon mo, may mga panganib. Tumingin si William kay Eleanor. Tumango siya, tahimik pero matatag. Tapos bumalik sa pagtitig kay Rebecca. Kung hindi ako magigising, sabi niya, sabihin mo sa nanay mo. Sabihin mo na hindi nag-iisa si Emily. Nanginig ang boses ni Rebecca. Ikaw, gisingin mo siya. Pero kung hindi ko magawa, nangangako ako, sabi niya. Huminga siya ng malalim. Sige, Doc, sabi niya kay Powell. Iuwi na natin siya ng 10:00 ng gabi. Habang pinapalim ang ilaw sa pasilyo ng ospital at nagpapalit ng shift ang mga nurse, gising si William, nakatitig sa kisame. Naalala niya ang apoy at gubat, ang nurse na may matitingkad na mga mata pero malumanay ang mga kamay at ang bigat ng pangakong hindi natupad. Sa labas ng bintana, humahaplos ang hangin sa mga puno. Sa loob naman, pagkatapos ng halos 6 na dekada, sa wakas, may unti-unting bumitaw. Amoy bahagyang yodo at malamig na hangin ang pasilyo sa labas ng Operating Room 4. Nakahiga si William sa gurney. May manipis na kumot na nakatakip sa katawan niya, 4 na linya na nakatape sa likod ng kamay niya. Ang nurse sa tabi niya ay bata, magalang, mabilis kumilos, yung tipong mukha na nakakalimutan mo na pagdating mo na sa recovery room. Pero hindi naman siya interesado sa kanya ngayon. Hindi siya iniisip siya. Iniisip niya si Emily. Dumalaw ito sa kanya sa panaginip nung isang gabi. Hindi siya. Nakafatig siya, hindi duguan o sumisigaw dahil sa mga pagsabog, kundi nakadress, light blue, simple lang. Nakatayo siya sa hardin sa likod ng bahay, walang sapin sa paa sa damuhan, ngumingiti sa kanya na parang kakalabas lang niya ng bahay. Late ka na, sabi niya, tapos nagising siya.
Ngayon tumutunog ang mga gulong ng gurney sa tiles habang nililibot nila ang kanto. Kasama niyang naglalakad si Eleanor, ang kamay niya'y marahang nakahawak sa balikat niya. Hindi siya masyadong nagsalita nung umaga na yon. Hawak lang ang kamay niya habang naghihintay sila, at siya ang nagbuhos ng kape niya. Kahit hindi niya ito ininom, hinalikan niya ang noo niya nang dumating ang nurse na magdadala sa kanya. Mukhang pagod siya, matatag, pero pagod talaga. Parang yung taong matagal nang nagdadala ng mabigat na pasanin. Ayos ka lang, bulong niya ngayon, habang hinahaplos ng hinlalaki niya ang braso niya. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya, lalo na't may buo sa kanyang lalamunan. Sa halip, iniabot niya ang kamay niya at hinawakan ito ng isang saglit. Tapos, binitiwan. Nakatayo si Rebecca, malapit sa pintuan, naka-scrubs, buhok nakaayos sa ilalim ng surgical cap. Hindi siya parte ng surgical team, pero ginawa ni Dr. Powell na may space para makapanood siya. Tinawag siyang pamilya, hindi dahil dugo, kundi dahil sa isang mas matandang dahilan. Tumingin siya kay William nang huminto ang gurney. "Ready ka na ba?" tanong niya. Tumingin siya rito. "Hindi," sagot niya. "Pero go ka na lang." Sa loob ng operating room, sterile ang hangin at may tahimik na galaw. Nakatayo si Dr. Powell sa lababo, nag-scrub in. Hindi siya kinakabahan. Hindi naman talaga. Mas komplikadong operasyon na ang nagawa niya kaysa dito. Pero may kakaiba sa kaso. Hindi lang ito basta klinikal, para bang sagrado. Ngayon alam na niya ang kwento. Alam na niya ang pangalan sa tag, ang kasaysayan, ang bigat na dala nito. Hindi lang ito isang proseso. Ito ang huling paghuhukay ng isang nakatagong pangako. Anesthesiologist in-adjust ang dosage. Kumukurot ang mga talukap ni William. Magbibilang tayo pababa mula 10. Sige, dahan-dahang tumango si William. 10. Asul na damit, hardin. Mahinang tawa ni Emily. 9. Inabot niya ang kamay niya. Mainit, pamilyar. 8. Tumingala siya sa kanya. Araw, sabi niya. Alam mo ba itong lugar na to? 7. Hindi ko ito nakalimutan, bulong niya. 6. Tapos tahimik. Yumakap sa kanya ang dilim, pero hindi ito malamig. Banayad, parang naglalakad sa ulap ng hamog na hindi siya tinatakot. Sa malayo, may kumurap na liwanag tapos mga puno. Ang gubat ulit, hindi nasusunog ngayon berde, buhay. 22 siya. Malinis ang uniforme niya, buo ang paa, walang sakit. Narinig niya ang mga tinig. Tawanan, hindi putukan. Tapos, lumitaw siya. Hindi pangarap na bersyon. Si Emily, eksaktong ganun pa rin, nakaitali ang buhok. Bumalik siya, putik ang mga botas, nakapwesto ang mga kamay sa kanyang balakang. Ayan, sabi niya na nakangiti. Nakabalik ka rin. Nilunok ni William ang kanyang laway. Patay na ba ako? Matagal siyang tiningnan ni Rebecca, tapos umiling. Hindi pa. Sa loob ng O, yumuko si Dr. Powell sa hiwa. Nakatayo si Rebecca sa tabi niya, malalaking mga mata sa likod ng kanyang maskara. Nandito na, malumanay na sabi ni Powell. Kumikislap ang metal sa ilalim ng ilaw ng operasyon, kalahating nakabaon sa namamagang laman, may kalawang ng panahon at alaala. Dahan-dahan niyang hinawakan ang gilid gamit ang forceps. Hindi madaling matanggal ang tag. Hindi talaga bumitaw, parang ayaw talagang pakawalan yung pagitan sa isip ni William. Hinawakan ni Emily ang kamay niya. Magkasama silang naglakad sa gubat, tahimik, nakikinig sa mga ibon sa itaas. Naghintay ako, sabi niya. Alam ko, sagot ni Emily. Ikaw ang nagdala sa akin, dagdag niya, halos mapaiyak. Tumigil si Emily, hinarap siya. Alam ko rin yan. Sandaling tumayo silang magkatabi. Nagdikit ang kanilang mga noo. Hindi mo na kailangang dalhin pa ako. Gets ko na, sabi ni Dr. Powell. Unti-unting natanggal ang tag mula sa sugat, kumikislap. Bahagyang malinaw sa ilalim ng ilaw. Inabot ni Rebecca ang tray, maingat na inilagay ito sa loob ng isang malinis na lalagyan. Malinaw na ngayon ang mga letra. Si Emily Thompson, RN. Tumitig si Rebecca dito, na parang nasusunog ang mga mata niya. Tumingin si Powell sa kanya. Ayos ka lang ba? Tumango siya, pero hindi niya mapaniwalaan ang boses niya para sumagot.
Sa loob ng malalim na ulap ng pagkaantok, narinig ni William ang boses ni Emily ng huli. Oras na. Hindi kita sinisisi, sabi niya. Alam ko, bulong niya. Ngumiti siya. Marami ka pang kailangang gawin, William. Umuwi ka na. Kumalma ang kanyang mga vital signs. Huminga ng maluwag si Dr. Powell. Walang dugo. Sinasara na. Lumayo si Rebecca. Pinapanood ang grupo habang nagtatrabaho. Sa unang pagkakataon, nakita niyang may nawala sa mukha ni Williams. Hindi ang buhay, kundi ang bigat. Yung pasaning dala niya ng ilang dekada, parang unti-unting nawala habang isinasara ang sugat. Tumingin siya sa tag, sa pangalan, sa buhay na iyon, at bumulong maligayang pag-uwi. Ang unang narinig ni William ay ang mahina, pulso-pulsong beep ng monitor. Tapos yung mahinang bulong ng mga boses, malambing, parang nasa ilalim ng tubig. Bumukas ang kanyang mga mata. Biglang bumukas ang mga mata niya. Ang kisame ay hindi pamilyar, puti at may mga parisukat na tiles. Ang ilaw sa itaas niya ay banayad ang liwanag. Pumikit siya ng ilang beses para mag-focus. May anino na gumalaw sa tabi niya. Si William. Dahan-dahan niyang nilingon ang ulo niya. Parang mabigat na bato ang pag-ikot. Nakaupo si Eleanor sa tabi ng kama niya, pagod pero malinaw ang mga mata. Yumuko siya, inabot ang kamay niya gamit ang dalawang kamay niya. Nakaya mo, mahina niyang bulong. Sinubukan niyang magsalita, pero tuyot ang lalamunan niya. Kumuha siya ng baso at inilapit ang straw sa mga labi niya. Uminom siya ng ilang higop. Habang unti-unting lumilinaw ang kwarto, nakatayo si Rebecca sa likod niya. Nakascrubs pa rin. Hawak ang isang maliit na kahon na metal gamit ang dalawang kamay. Hindi mabasa ang ekspresyon niya. Tahimik, may paggalang. Tumingin si William sa kanya, tapos sa kahon. Nakuha mo ba? Ang kanyang pag-ungol. Tumango si Rebecca. Malinis to, preserved, walang sira. Lumapit siya at iniabot ang kahon kay William. Matagal siyang tumingin dito, bago binuksan ang takip. Sa loob, nakapaloob sa puting gauze, ay ang dog tag. Emily Thompson, RN Opos, o Catholic Springfield. Ill. Bigla siyang tumakbo. Nanginginig ang daliri habang dumadaan sa mga letra. Hindi siya nawala sa pagdaan ng mga taon. Tumingin siya kay Rebecca, basang-basa ng luha, pero matatag ang mga mata. Sayo na siya ngayon, sabi niya. Lunok ni Rebecca ang kanyang laway. Palagi naman siyang atin. Maingat niyang iniabot ang tag na parang ipinamamana ang isang alaala na gawa sa salamin. Tahimik na nanood si Eleanor, patak-patak ang luha sa kanyang pisngi. Isa-isa. Lumingon si William sa kanya. Dapat sinabi ko sa'yo, sabi niya. Alam ko, sagot niya. Pinisil niya ang kamay nito. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ikaw ang puso ko sa loob ng 4 taon. Siya lang ang bahagi na hindi niya natapos. Ngumiti si Eleanor habang may luha sa mata. Alam ko rin yan. Tahimik silang naupo, 3 henerasyon na pinag-isa ng pangalang nakaukit sa metal at sugat na tuluyang gumaling. Mamaya ng hapon, nakaupo si William sa likod ng porch ng bahay niya. Nagulat ang mga doktor sa mabilis niyang paggaling. Mas mabilis na naging stable ang vital signs niya kaysa inaasahan. Pinilit siyang magpahinga, pero tahimik niyang hiniling na makalabas ng maaga. Ayos na ang mga plano ni Rebecca para doon. Nakabalot siya ngayon ng magaang kumot. Nakabalot sa kumot, pinanood niya ang hangin na gumagalaw sa mga puno sa likod bahay. Medyo sabog na ang hardin, pero maganda pa rin sa sariling paraan. May ilang matitigas na daisies na namumulaklak sa tabi ng bakod. Yung bangkong hindi niya natapos, nakalagay sa ilalim ng matandang oak, medyo nakatilt pero buo pa rin. Sumama si Eleanor, dala ang 2 tasa ng tsaa. Inabot niya yung isa ng hindi nagsasalita at umupo sa tabi niya. Tahimik silang umiinom. Tapos nagsalita si Williams. Dati, dito ako pumupunta tuwing umaga pagkatapos mong umalis sa trabaho. Umuupo lang. Minsan nakikipag-usap ako sa mga puno. Hindi kumindat si Eleanor. Sumagot ba siya? Napatawa siya ng 1 o 2 beses. Sa utak ko lang siguro. Ngumiti siya. Sa tingin ko, magugustuhan ka niya, sabi niya. Kailangan nga, sagot ni Eleanor habang umiinom ng tsaa. Ikaw ang pinili ko. Tumawa si William.
Medyo magaspang pero totoo. Lumipas ang isang sandali. Tapos isa pa. Sa huli, tinanong niya, sa tingin mo ba alam ng mga tao kapag naaalala sila? Tumingala si Eleanor sa langit, habang unti-unting humuhupa ang huling liwanag ng hapon, ang gilid ng lahat ng bagay. Sa tingin ko nga, sabi niya, lalo na kapag inaalala ng may pagmamahal. Tumambay pa sila doon ng konti, magkatabi, nakabalot sa katahimikan at amoy ng mga dahong nagbabago. Sa loob ng bahay, nakatayo mag-isa si Rebecca sa hallway. Hawak niya ang tag sa kamay, hinihimas ang pangalan gamit ang hinlalaki. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Sa halip, kinuha niya ang phone at kinunan ng larawan. Tapos, binuksan niya ang chat kay nanay at sinulat, umalis na siya. Kasamang ang picture ng dog tag ni Emily. Malinis at buo, nakahawak sa kanyang palad na parang isang alaala na bumalik. Tinitigan niya ang mensahe sandali, tapos pinindot ang send. Sa ospital, in-update ni Dr. Powell ang case file. Sa records, isinulat niya, nakatanggal na dayuhang bagay mula sa pasyenteng si William Mason na kumpirmang military-issued dog tag, babaeng RN, pinaniniwalaang si Mia. Pangalan, Emily Thompson, 1968. Nagatubili siya bago isara ang file, tapos nagdagdag pa siya ng isang huling linya, na-recover at naalala. Mag-isa nakaupo si William sa den, bahagyang nakabukas ang pinto, may maliit na recorder na nakapatong sa... Nasa harap niya ang mesa. Unti-unting kumupas ang liwanag sa labas, naging gintong katahimikan na nagbabaybay ng mahabang anino sa kahoy na sahig. Nakasuot siya ng cardigan sa ibabaw ng hospital gown niya, nakabalot pa rin ang mga binti niya at nakapatong sa isang footstool. Kayanan niyang tiisin ang sakit ngayon, pero ang katahimikan, mas malakas pa kaysa dati. Umuubo siya ng bahagya. Pindot ng record. May marahang click, tapos katahimikan. Tapos, ang boses niya magaspang pero matatag. Ako si William Mason. Corporal, United States Marine Corps, Vietnam 1966 hanggang 1969. Serial number 2487 to 302. Ang mensaheng ito ay para sa sinumang naalala ko siya. Si Emily Thompson, ang nagligtas sa buhay ko sa araw na di dapat may nakaligtas. Nurse siya, pero higit pa doon, siya ang matibay na sandigan sa mundong gumugulo. Ginamot niya ako gamit ang isang kamay habang pinoprotektahan ang isang bata gamit ang kabila. Dumugo siya para sa mga estranghero. Nanatili siya kahit tumakbo na ang iba, at hindi siya kailanman humingi ng kapalit. Sandali. Huminga. Dala-dala ko ang pangalan niya ng Maympet 7 taon. Hindi lang sa alaala, kundi literal na nakabaon sa akin. Isang dog tag na nakapindot sa buto at katahimikan. Masakit siya, hindi lang sa katawan. Masakit dahil hindi natapos dahil hindi ko na nasabi ang pamamaalam. Dahil hindi ko alam kung may nakarinig ba sa kwento niya sa bahay. Mahabang katahimikan. Kaya heto na. Mula sa isang taong nakakaalala. Matapang siya. Mabait siya. Mahalaga siya. Mahalaga pa rin siya. At kung naririnig mo ito, siguro pareho na nating pinakawalan siya. Click. Ibinalik niya ang recorder. Nanginginig ng bahagya ang kamay niya. Sa labas, naghihintay si Eleanor na may dalang tsaa. Pero hindi siya pumasok. Alam niyang dapat tapusin niya ito ng mag-isa. At 2 linggo pagkatapos, mataas na ang araw sa ibabaw ng Springfield, Illinois. Tahimik na nakatayo si Rebecca sa gilid ng maliit na sementeryo, hinihipan ng hangin ng dahan-dahan ang kanyang Amerikana. Ang mga dahon ay sumisipol sa lupa na parang mga bulong. Tumingin siya pababa sa lapida, simple, malinis, at hanggang ngayon ay hindi pa kumpleto. Emily Thompson, ipinanganak, 1944. Mia, 1968. Minamahal na anak, kapatid, nurse. Walang libingan, alaala lang hanggang ngayon. Nasa kamay niya ang tag na sterilize, na ingatan, nakabalot sa puting tela. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang nanay, si Jane, pinupunasan ang tahimik na luha sa kanyang mga pisngi. Matagal na talaga, daan, puno ng mga tanong, mga form sa gobyerno, mga nawawalang sagot, at katahimikan. Sobrang katahimikan. Pero ngayon, may katapusan na. Lumuhod si Rebecca, dinala niya ang isang maliit na steel capsule,
Sapat lang ang laki para sa tag at isang sulat. Sa loob ng sulat, nakaprint at nakaseal ang mga salita ni William kasama ng maliit na pinatuyong daisy mula sa hardin ni Eleanor. Inilagay niya ang capsule sa hukay na ginawa ng tiyuhin niya sa tabi ng bato. Maligayang pag-uwi, Tia Emily, bulong niya. Tapos, maingat at magalang niya itong tinakpan. Hindi. Seremonya, walang pare, walang kamera, puro presensya at katotohanan lang. Nang gabing yon, nakaupo si Rebecca kasama ang nanay niya sa likod na porch ng bahay nila sa Springfield. Amoy lilak at bagong gupit na damo ang hangin. Ang langit ay sumisiklab ng kulay pink at orange sa abot tanaw. Pinutol ni Jane ang katahimikan. Magugustuhan ka niya. Ngumiti si Rebecca. Sa tingin mo? Tumango si Jane. Matalino, matigas ang ulo, palaging may tahimik na tapang sa ginagawa. May saglit na katahimikan. Tapos kinuha ni Rebecca ang recorder sa bag niya. Gusto kong pakinggan mo to, sabi niya. Pinindot niya. Tumugtog. Pumuno sa hangin ang boses ni William. Malambing, palyo, totoo. Pumikit si Jane habang nakikinig. Hindi siya nagsalita, hindi umiyak, tahimik lang, mahigpit ang kapit sa mga kamay ng mga anak niya. Nang matapos ang recording, bumulong siya. Mahal niya siya. Tumango si Rebecca at iginalang niya siya araw-araw. Tumingin si Jane sa anak niya. Alam mo, hindi ako naniniwala sa mga palatandaan. Pero kung ikaw ang palatandaan para sa kanya, yung dog tag na yon na nandun pa rin sa kanya, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi yan swerte lang. Sumandal si Rebecca sa balikat ng nanay niya. Balikat. Sabi niya, siya ang nagdala sa akin sa kanya. At sa sandaling iyon, sa kabila ng panahon, sakit, dugo, at alaala, ang pangalan ng isang babae ay hindi na lang basta biktima ng digmaan. Siya ay isang kwento. Siya ay isang tulay. Siya ay tahanan.